Kumusta mga kabasketball? Mga kabasketball, nagsimula na nga ang playoffs at mainit na mainit ang bakbakan sa pagitan ng Denver Nuggets at ng Los Angeles Lakers na nung isang araw ay nauwi nga sa game-winning buzzer beater nitong si Jamal Murray. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bakit mahihirapan ang Los Angeles Lakers dito sa playoffs kung hindi nila gagawin ang malaking adjustment na ito? Mga kabasketball, bumaba ng 10 points ang scoring average ng lahat ng teams dito sa playoffs. Anong ibig sabihin yan mga kabasketball? Ibig sabihin ay binawasan na o tinabas na ng malaki ng NBA o ng mga referees nito ang pagtawag ng mga foul na mga nakukuha sa mga maninipis na contact. Kumbaga hindi na pwede yung mga marginal contact na lamang. Ibig sabihin hindi na pwede basta-basta yung strategy na nagpapasabit para makakuha ng free throws. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus. Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code na ito. Alam natin na ang Los Angeles Lakers ang mayroong pinakamataas na net free throw differential sa buong liga. Anong ibig sabihin yan? Sila ang may pinakamaraming free throw attempts o bentahe sa lahat ng koponan sa NBA ngayong season na ito. Tumapos ang Lakers sa regular season na merong plus 507 net free throw differential. Siyempre malaki ang epekto niyan sa lahat ng mga laro nila. Kumbaga yan ang malaking bagay kung bakit sila nananalo. Pero pang-walo nga lang sila sa regular season, hindi pa rin sapat. May problema talaga ang koponan kapag inisip mo dahil kayo na nga ang maraming pabor sa free throws pero pang 8 seed pa rin ang inyong inabot. Hindi natin maitatanggi na malaking bagay sa pagtabas ng scoring average sa playoffs ang pag-alis ng mga referee sa mga maninipis na tawag. O ibig sabihin, hinahayaan nila yung depensa na kumbaga maglaro at medyo mabalanse naman dahil sobrang taas ng scoring mga kabasketball ng regular season. Halatang halata na kapag playoffs na ay nababago na ang tawagan at mas hinahayaan ang contact. Kung tunay kang taga-subaybay ng NBA ay mahahalata mo yan dahil obvious na obvious naman. Katulad na lamang nung kay D-Lo na tinawag, tinamaan siya sa muka pagkatapos ma-release ang bola itong si Michael Porter Jr. Sinubukan siyang palpalin pero nauwi sa pagtama nga sa muka pero na-release na ang bola. Kinontest ng Denver Nuggets ang tawag ng referee na foul at nabaliktad nga ang tawag pagkatapos ng review. Ang katwiran ng referee, marginal contact. Ibig sabihin ay hindi sapat ang contact para maapektuhan ang tira considering na nai-release na nga. At sa dalawang huling laban ng Lakers laban dito sa Denver Nuggets, free throw differential lamang pa rin ang Los Angeles Lakers. Sa Game 1, 19 free throw attempts ang ibinigay sa Lakers kahit na mas maraming points in paint ang Denver. Ibig sabihin mas umaatake ang Denver pero hindi pa rin sila nakakuha ng mas maraming free throws o kasing dami ng free throws ng Lakers. Ang Nuggets, 6 lamang. So merong 13 attempts differential itong Los Angeles Lakers. At sa Game 2 mga kabasketball, medyo nag-improve naman itong Denver Nuggets na nakakuha ng 17 free throw attempts pero ang Los Angeles Lakers, 13. So 4 lang ang kanilang diferensya. Lamang pa rin ang Lakers overall. Ito pa isang example ng dumadrive si LeBron James at tila sinandala niya itong si Aaron Gordon na medyo umatras, konting-konti lang mga contact. Natapakan ni LeBron James ang paa, tumumba si LeBron James pero walang tawag ang referee. Sa makatuwid kung babaguhin ng Los Angeles Lakers ang kanilang strategy at talagang honest to goodness na talagang drive at huwag maghanap ng foul ay baka mas mag-improve ang kanilang laro. At pabor din sa kanila ito dahil si Anthony Davis ay isang elite defender. Kumbaga magagamit niya yung kanyang mga gulang dahil nga hindi naman pipito sa maninipis na tawagan. Tignan natin kung anong gagawing strategy ni Coach Darvin Ham sa Game 3. Sa mga mahilig tumalpak dyan, pasok na sa Arena Plus. Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus. Para mag-register, scan lang ang QR code. At may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus.
At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, iscan lang ang QR code.